Ano ang sabi? Today pag-usapan natin uli ang paborito kong motor mula sa Rusi. Nasulyapan ko siya noong isang araw at napahinto ako dahil may version 2 na siya ngayon. At talaga naman pag nakita mo, mapapao ka sa motor na to. Ito po ang Rusi Adventure X 150i. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Alam niyo naman na feature na natin tong motor na to nung una siyang lumabas. I think it's like a year ago. At masasabi ko na madalas ko na din siyang nakikita sa mga kakalsadahan. Noong nilabas to ni Rusi, sabi ko ayos to kasi nakikita ko yung effort nila na makisabay sa kung ano ang in-demand sa market. Alam na naman natin na sa mga nakalipas na taon mula nagkaroon ng adventure scooter segment sa market, marami na rin mga lumabas na mapapagpilian ka sa mga iba't ibang brands. Kasi sa usapang adventure scooter, meron siya kasi yung sariling forma niya na pag nakita mo, alam mo, adventure scooter segment to. Yung alam mo yung forma na a little laid back, naka-naked handlebar, naka-spokes ang wheels at mas maliit ang isang size ng gulong sa likod. Yun nga dahil po ito ay isang adventure scooter, yung formahan na to hindi ka dapat nakasubsob ang riding position at talaga naman pang long ride talaga. From the version 1 to this version, all of it is pretty much the same. Kita naman na ang obvious dito ay yung color scheme na nabago at talaga naman attractive din. Hindi ko pa nakikita yung mga ibang color combination para dito sa version 2 pero itong light blue, aqua blue, Tiffany blue or teal na may silver combination niya, iba din talaga ang dating. Mapapansin mo agad siya pag nakita mo siya sa kalsada. Yes po, it is a head turner. Yung tipo motor na may impress ka lalo pag nalaman mo, Rusi pala to. Kasi pag nakita mo siya, complete package na din for an adventure scooter. Yung look dito sa harap, very striking kasi yung appeal niya, napaka-serious din kasi yung design ng headlights niya, yung projector headlights, kita naman talagang ang banges. Kita naman na talagang ang serious ng look. Yung windshield niya, adjustable po yan. Signal lights yan. I like the design of the spoke wheels. Maganda din ang tire tread niya. Yan, yung pinakagulong niya. Cordial po ang run niya. At sa experience ko po, using the same brand para sa aking Samurai, okay naman at makapit, matagal din maupod. Naka-double disc brakes po ito at may CBS din. Yes, meron po siyang combi brake system. Pagpunta naman dito sa side profile, talagang dito mapapansin mo yung tindig niya na pang adventure scooter. Ang ganda ng setup ng decals, di siya masyadong madami. Masasabi ko na it has its own design concept na kanya lang. Di mo basta masasabi na kamukha to ni gano'n. At isa pa, para sa akin hindi siya masyadong maiksi o mahaba. Medyo mabigat at 142 kilograms dry weight. Okay din to kasi pag mas may bigat ang isang motor, mas stable po ito. At syempre bilang adventure scooter, di naman tayo nag-expect na malupit ang top speed. Pero stable at saktuhan ang delivery ng power nito. Kita dito na medyo mataas naman ang kanyang ground clearance at 120mm. It has this rugged appeal na parang bang it reminds me of the Yamaha Bewiz. May pagka-utilitarian ang characteristic ng scooter na to. Sakto din yung lapad ng footboard. Ayan, meron nga po siyang pang chillax riding position. Ayan, yung kanyang footboard at meron po yung protective plate naka-put in place. Ayan po. Pagpunta dito sa likod, unique in its own way ang masasabi ko sa design ng taillights niya. Very visible din kasi all LED po yan, ang ganda. At sa pwesto pa lang niya, alam mo na may kataasan ng upuan nito. At pag upo mo naman dito, sa harap niya, ang ganda ng naked handlebar setup niya. Ang ganda ng kulay, may pagka gunpowder gray or something. At pag nakaupo ka na dito, ang gandang pagmasdan po. Ang simple lang ng setup. Unahin na natin, itong LCD display niya, ang ganda ng design, ang ganda po ng illumination niyan. Alala nga pong battery, itong unit na to, kaya hindi natin nakikita pero maganda po siya. At malinaw, ang ganda ng display. Dito sa kaliwa niya, turning signals, busina, passing light, hazard lights. Sa kanan naman, andyan yung on and off ng headlights.
ignition key, shut off engine, meron dyan yung switch na yan sa gitna. Hindi po ito keyless and that is okay, mas simple, less complicated. And being an adventure scooter, malaki dapat ang fuel tank nito. At talaga naman malaki siya. This has an 11-liter fuel tank capacity, kaya talaga pang long ride po siya. Kaya itong motor na to, pag ito fuel tank mo, at gagamitin mo lang siya pang araw-araw na service, mukhang maiinip ka bago mo makita mag-blink yung kanyang fuel gauge. Kasi matipid rin po yung motor na to, around 38 to 40 kilometers per liter ang fuel consumption. Ang underseat storage naman niya malaki, mahaba, although hindi ganun kalaliman, pero ayan, ang dami ka pong mailalagay. Meron siyang hydraulic assist, ayan, no? Dagdag convenience po yan. To add to that, front pockets niya, okay din. At yung pinaka-USB charging port niya, andun po sa gilid ng kanyang LCD display instrument panel. At para sa akin, okay po na dyan ang pwesto niya para mas accessible. Sa makina naman, syempre ito ang heart and soul ng motor. And as I've said before, same lang din sa previous version. To be exact, it has a 149.3cc, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, almost 15 horsepower, around 14 Newton meters ang kanyang power. Talaga naman okay din ang kanyang na-deliver na power. Kasi para sa akin, isimplihan na lang natin, engine is an engine. Ang dami niyang moving parts na kailangan na lubricate ng mabuti, proper maintenance at paggamit lang ang kailangan mo. Tatagal po yan. Batid naman natin, may ilang pa rin mga skeptics na andun pa rin yung kailangan mo makonvince kung worth it bang bilhin to. Gets ko naman yan kasi you are competing with more well-known brands na proven na through time, kanilang legacy. Pero in a way, para sa akin, di rin mapapagkaila at maitatanggi na so much has improved sa mga motor ni Rusi. At itong Adventure X150 ang isang patunay dyan. Dito na tayo sa usapang presyo. Ito po ang pricing ng Rusi Adventure X150i. Yan po ang iba't ibang terms nila. Kaya ang maganda po sa Rusi, na-adjust po nila ang monthly mo based sa kaya mong down payment. At gusto po magpasalamat dito sa Rusi, dito po sa branch nila dito sa Junction, saka in Rizal. Makikita nyo po agad dito sa kanto ng Junction. Sa pagtatapos, ang tanong, sulit ba ito bilang isang adventure scooter sa presyo ng 110k lang? Kasi alam naman natin na di hamak na mura siya kumpara sa ibang well-known brands sa segment na to. Well, para sa akin talaga namang oo ang sagot dyan. Kaya nga nag-i-exist kasi ang Rusi para dyan yung maibigay sa atin yung motor na abot kaya. Sulit kada piso na pangbibili mo dito at lalong sulit lalo na kung ganitong kaganda ang motor na iuwi mo. Yes, ito po ang Rusi Adventure X 150i. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe everyone. I'll see you on the next one.